title ng pag-aaralan natin ngayon ay Our Unfair God. Pag sinabing unfair, obvious naman na ito ay alam natin na parang hindi patas. Minsan pinagkukumpara natin yung sitwasyon natin ngayon sa iba. Kaya minsan nakikita natin na bakit na parang unfair ang Panginoon. At sabi po ng Matthew chapter 24 verse 1 to 16, ito po yung kaganapan sa kwento. Dito sa verse 1, ang sabi po, sapagkat ang kaharian ng langit ay tulad sa isang tao na pinuno ng sambahayan, na maagang lumabas sa umaga upang umupa ng mga manggagawa para sa kanyang ubasan. Lumabas itong pinunong ito ng 9 a.m. Verse 3 ng chapter 20 ng Matthew. At paglabas niya, nakita niya ang iba sa pamilihan na nakatayong walang ginagawa. Kaya sabi niya, halika kayo sa aking farm. Magtrabaho kayo doon. Habang sa pag-uusap nila, ito'y napagkasunduan nilang sweldo sa isang araw. Dito sa verse 2 makikita natin, matapos makipagkasundo sa mga manggagawa ng isang denaryo, sa isang araw ay kanyang sinugo sila sa kanyang ubasan. Nagtrabaho po itong mga taong ito sa farm ng pinunong iyon. At pagkatapos, na habang nagtatrabaho po yung mga taong iyon, lumabas ulit yung pinuno. Ito makikita natin sa verse 5 ng chapter 20. Lumabas siya ng 12 o'clock, tapos lumabas din siya ng 3 p.m. Oras na lang yung itatrabaho nila. Di ba? Na po yung swelduhan. Pagkatapos ng isang araw na trabaho nila, sugyan na sila ng sweldo. Sa verse 10 hanggang 15, ito yung pangyayari. Napansin nila, itong mga nagtrabaho hanggang plak ng umaga, hanggang 5 p.m. ng hapon, isang denaryo na tanggap nila. Pero ang problema, eto na. Nang tanggapin nila ito ay nagreklamo sila sa pinuno ng sambahayan. Bakit kaya nagreklamo? Kasi nung nakita nila yung isang oras na lang nagtrabaho, sabi nila, hindi ata tama, unfair ata na isang oras lang yan nagtrabaho tapos bibigyan mo ng isang denaryo. Samantalang kami ay buong hapon nagpagod sa initan. Tapos pantay-pantay lang ang binigay mo sa amin. Sagot yung pinuno po, yung amo, kaibigan, hindi kita dinadaya. Dito sa verse 13, hindi kita dinadaya. Hindi ba't nakipagkasundo ka sa akin sa isang denaryo? Kung babalikan natin yung verse 2, nagkaroon ng pag-uusap, pumayag naman sila. Pero nga, ito yung problema. Marami at ilan sa atin ngayon ang nakakaranas ng ganitong sitwasyon. Tila baga, nagkakaroon tayo ng inggit sa ating kapwa. Nag-aaralan ngayon, ipinakita ng talinghagang ito ng ating Panginoon na ang likas ng tao ay mainggitin. Kaya nga, nung makita ng mga tao na pantay-pantay lang yung binigay sa kanila, kahit isang oras lang nagtrabaho yung ilan, nainggit. Nararanasan niyo po ba yan na nainggit kayo doon sa inyong katrabaho dahil para bang hindi patas yung pagtrato sa inyo ng inyong amo? Parang unfair yung amo. Pero kung titignan natin, wala bang karapatan yung amo na gawin niya yung gusto niyang gawin para sa kanyang mga trabahador? Roon ng kagandahang loob doon sa mga taong iyon? Minsan ito po yung hindi natin nakikita, na tila baga sarado na yung ating isip, ang ating puso sa ganung bagay na magkaroon ng kawang gawa o pag-ibig o pagmamahal o concern doon po sa mga taong iyon. Matapat. Matagal na siyang vice president. Siyempre sa isang company, isang corporation, ang presidente diyan malamang yung may-ari. Di ba? Isang araw, may dumating na OJT, ng presidente. Ayan, nag-OJT yung anak ng presidente at ang nag-a-assist sa kanya yung vice president. Sabi ng presidente, yung may-ari ng company, ituro mo sa kanya lahat ang kanyang gagawin dito sa ating kumpanya.
yung mga pasikot-sikot na dapat niyang matutunan para i-manage ang kumpanya. Ayan. So ito namang Vice President, syempre, very faithful siya sa kanyang pagtatrabaho, sa kanyang boss, sa kanyang company. Lahat tinuro niya doon sa OJT na anak ng presidente. Pagkatapos ng OJT, dahil ito pong presidente, yung may-ari ng company, ay magre-retired na. Nagkaroon ng isang pulong, isang conference meeting sa buong kumpanya. Announcement. At ang announcement ay ibinibigay niya na ang katungkulan niya sa kanyang minamahal na anak bilang isang presidente. Alam niyo po yung unang nag-react? Sino? Vice President. Bakit? Sabi niya, di ba? Sabi niya, iniisip niya na balang araw magiging presidente na rin ako. Pero yung anak ng presidente. Kaya, dismayado yung Vice President, sabi niya. Sabi niya sa kanyang sarili, ang tagal ko na dito sa kumpanyang ito, very faithful ako, masipag ako, lahat sinabi niya yung mga ginawa niya. Ano? At sinabi niya doon sa presidente, sa kanyang boss, bakit ganun naman ang ginawa niyo? Ano? Naghihintay ako na ako yung ipapalit niyo. Kaya nga nagtapat ako sa inyo, ginawa ko yung best ko, no? Sinipagan ko, maaga ako lagi. Maaga pa ako doon sa mga janitor, ano? Parang ganun ba? Lahat sinabi niya para lang ipakita doon sa boss, sa presidente na karapat dapat siya maging presidente. Pero wala siyang nagawa. Ano? Yung anak pa rin ng presidente, yung naging presidente. Ito po yung nangyayari. Realidad sa ating buhay ngayon. Marami talaga tayong sinasabing unfair. Diba? Unfair naman. Hindi patas naman. Lalo na ngayon sa COVID, diba, na nangyayari, may mga sinasabi tayong unfair. Lalo na sa pagdidistribute ng mga relief goods. Nababasa ko doon sa Facebook. Sabi nila, bakit ganito lang yung natanggap namin? Ano? Bakit yung pera, ganito lang yung ibinibigay? 'Di ba? May nagrereklamo pa yung mga tax giver, 'di ba? Alam niyo ba 'yon? Yan pa sa mahirap, bakit kami yung nagtatax hindi pinapansin, hindi binibigyan ng ano? May mga ganun parang unfair. Tama ba? Lalo na sa panahon natin ngayon. Pero kung titignan natin, ang Diyos ay hindi pala po unfair. Patas ang ating Panginoong Diyos. Siya yung Diyos na mahabagin, Diyos na mapagmahal, all-knowing. Alam niya ang lahat ng bagay. Minsan, meron lang tayong kaisipan na hindi tama. Kaya nga sabi dito sa isang sulat, ministry, parable is an illustration of salvation. And the point that Jesus is making is that our salvation comes from God's generosity, not our works. Dito pala po sa after we have been Christian for a while and done a lot of good things, we can subconsciously begin to think that we deserve heaven because of what we have done, what we have attained over time. And maybe even that we are somehow better than others. Kita nyo po? Kaya yung palang isipan natin, sometimes, mas karapat dapat akong maligtas kesa doon sa kapatid na yon kasi mabait ako sa kanya. Di ba ganyan minsan? Eh, Panginoon, bakit mas pinagpapala mo pa siya kesa sa akin, samantalang ako'y mas mabait kesa sa taong isan yung ating sarili sa iba? Ano? Ito po pala ay hindi magandang kaisipan. Patuloy comes to salvation. We are all in the same boat. Sunk. Salvation, mga kaibigan, mga kapatid, sa kaligtasan. Tayo daw po ay nasa pare-parehong, pwedeng lumubog without Jesus Christ. Kung wala si Kristo sa buhay mo at sa buhay ko, mga kapatid at mga kaibigan, pwede pala po akong
lumubog sa kinakatayuan ko ngayon. Pwede akong bumagsak Kristo sa aking buhay, ay maaaring walang kabuluhan yung aking ginawa. Sabi nga po ng Roma chapter 3, verse 23, yamang ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Opo, tama po mga kaibigan, mga kapatid. Lahat po tayo ay nagkasala. Walang sino man yung pwedeng magmalaki na ako ay hindi nagkasala. Ako ay mas karapat dapat doon sa kapitbahay ko. Mas karapat dapat pa ako doon sa kapatid ko. Ano? Walang sino man po yung pwedeng magmalaki sa ating Panginoon. Means, understand this. Kung maunawaan mo lang, kapatid, kaibigan, sa oras na ito, we will not be envious. Ano ba yung envious? Pagkainggit of God's grace to others who have not done as much as us. We won't have animosity about God's generosity. Ano daw? Kung maunawaan lang natin, mga kaibigan, mga kapatid, yung biyaya ng Panginoon sa iba, na ibinibigay ng Diyos, na mas ibinibigay sila ng Diyos sa kanila kaysa sa atin, siguro, hindi na natin din mararanasan yung galit at puot ng Panginoon sa atin. Bakit? Kasi tayo ay naiinggit. Kanino ba nagmula yung inggit? Yung selos? Walang iba kay Satanas. Yung espiritu ng pagkainggit at selos ay espiritu ni Satanas. At huwag nating hayaan na magalit sa atin ng ating Panginoon. Huwag nating hayaan na mapuot sa atin ng ating Panginoon dahil sa ating mga selos o mga pagkainggit. Patuloy po tayo, ang sabi po, ang word na grace ng ating Panginoon. Ito po ipinigyan ko po ng kahulugan ng G, ibig sabihin, God's are riches. A, available. C, at Christ. And E, expenses. Ano daw po? Ibig sabihin ng grace, God's riches, available at Christ's expenses. Walang iba, mga kaibigan, mga minamahal na kapatid. Kaya, regalo sa iyo at sa akin na buhay na walang hanggan ang ating Panginoon lamang, ang ating Panginoong Jesus. Sabi ng Roma chapter 6, verse 23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Ministry, page 16. All these workers in this parable, yung sinasabi po sa atin kanina, sa kwento ng chapter 20 ng Matthew, found that their works had nothing to do with being invited into God's vineyard. It is only because of God's generous grace that any of us are saved. Tama po ba? Kung hindi naman sila inaya at inimbitahan ng Panginoon, kinuha ng may-ari ng ubasan na yon na magtrabaho sa kanila, hindi rin naman sila magkakaroon ng biyaya. Jesus, the totally sinless one who's come to this earth to be mocked, beaten and crucified in place of all us sinners. God in the flesh was treated unfairly so that we could be treated more than fairly. Totoo! Ito yung masasabi nating unfair. Imagine, ang hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos, walang kasalanan, pero ibinigay ng Diyos Ama ang kanyang kaisa-isang anak para sa iyo at para sa akin. Ito yung unfair na masasabi. Walang kasalanan, pero hinampas, pinalo, sinaksak, pinahirapan, pinako sa krus, alang-alang sa iyo at sa akin, upang tayo ay maligtas. Unfair po ba? Yes. Unfair yun para sa Panginoon. Wala siyang kasalanan, pero siya yung namatay at napako sa krus. Sige nga mga kapatid, magreklamo tayo ngayon.
May reklamo pa po ba? Nasasabihin natin, unfair naman, unfair naman. Ang dami po nagsasabi, nagre-reklamo ngayon. Ano? Unfair naman. Pero tignan po natin, mga kaibigan, yung pagliligtas, pag-ibig ni Kristo natin. Ibinigay niya yung buhay niya para tayo po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sinacrifice niya ang anak niya na si Jesus para sa atin. Merong isang ama na ang kanya pong sport ay, alam niyo po ba yung Ironman na sport? Tumatakbo ng milya-milyang takbuhin, nagbabike, nagsuswimming. Ang sabi ng isang anak, Dad, pwede ba gawin natin ito? Hindi kaya ng anak, pero dahil sa ama, sa pag-ibig ng ama, ginawa niya yon. Kasama yung kanyang anak na hindi kayang gawin yung mga bagay na ito. Panoorin po natin, mga kaibigan, mga kapatid. Tignan po natin yung lesson sa munting video clips na ito. Who taught the sun where to stand in the morning? And who told the ocean you can only come this far? Kagaya po na nakikita nyo sa video, show the moon yan ay isang jogging ba yan? Milya-milyang jogging. Itong anak ay hindi niya kayang tumakbo. Pero dahil sa pag-ibig ng kanyang ama, ay ginawa niya ito. Milya-milyang swimming na ginawa niya paglangoy. Imagine, bit-bit niya ang kanyang anak. Kasama ang kanyang anak. Ginawa niya ito dahil sa pag-ibig at pagmamahal niya sa kanyang anak. Runs to the weary, the worn and the weak. At hindi po doon nagtatapos, mga kaibigan, mga kapatid. Nakita nyo, pagkatapos ng takbuhin, langoy, kanyang binitbit ang kanyang anak. Ayan, upang isakay na natin kaganapan. Kala niyo tapos na, maghihirap na naman. Hindi pa pala, At yan, nagsimula na naman silang magbayik, tawag sa ganyan. Ayan. Imagine, pagtakbo, paglangoy, tapos nagkaroon ng bike. Milya-milya ulit. Kasama yung anak. Nakakapagod, di ba? Grabe. Pero hindi nakaramdam ng pagod ng ama dahil sa kanyang pag-ibig sa kanyang anak. Tingnan natin kung tapos na. Hindi pa rin. Inabot na sila ng magdamag gabi. Hinang-hina na yung tatay, no? Nakita nyo? Hinang-hina na yung kanyang ama. Pero hindi sumuko yung ama niya dahil sa pag-ibig niya sa kanyang anak. Dahil sa kanyang pagmamahal sa kanyang anak, kumuha siya ng lakas para ipagpatuloy ang takbuhin at karera na sinimulan nila magkasama sa kanya. At nakita niyo, mga kaibigan, mga kapatid, this is a true story. The title is My Redeemer Lives. Natapos nilang takbuhin.
magkasama at nagbigay buhay ang maraming tao sa kanila. Ang first time sa kauna-unahang pagkakataon na merong gumawa ng ganyang bagay. Dahil lang sa pag-ibig at pagmamahal. Katulad po ng ating Panginoong Jesucristo. Mga kaibigan, mga kapatid. Minsan, sasabihin natin, hindi ko kaya. Opo, hindi natin kaya. Pero, ang sabi po, I can do all things through Christ who strengthens me. Amen po ba? Magagawa natin ang lahat dahil may nagpapalakas sa atin. Walang iba ang ating Panginoong Jesucristo. Walang iba na nagmamahal sa atin ng ating Panginoong Diyos Ama. Ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak para lang sa atin. Kaya wala po tayong pwedeng sabihin, our God is unfair God. Bagkus, ating sasabihin, purihin ang ating Panginoong Diyos, magpakailanman hanggang siya ay ating masilayan sa ikalawang pagkakataon. Pagpalain po tayo